fellow Negrense and fellow countrymen. A century ago, our greatest martyr and national hero, Dr. Jose Rizal, had diagnosed our country to be suffering from a social cancer. Today, that sickness did not diminish. On the contrary, it becomes acute, and the social cancer has metastasized into all segments of society. It is therefore the crying need of a time to undergo a surgical transformation and moral regeneration. Otherwise, our society will ultimately die. Hence, transparency, the sacred duty of every Filipino, the salvation and survival of our country and people. We therefore enjoin you, crusade with us on this television program, Transparency. Transparency features news and interviews with newsmakers, tourism, health, sports, education, among others. And now, your host. Ladies and gentlemen, welcome to our television program, Transparency. I'm your host, Mike Maghari. Today's presentation, ladies and gentlemen, is a very important presentation because we will bring to you the happenings in the city of Bacolod, province of Negros Occidental, and the entire country. Antes naton mga kabyanan, igapalayag ang pila ka dalagko nga mga isyo sa aton pungsod Pilipinas. Igapakilala naton ang aton honored guest sa karon nga presentation sa aton programa. Ini siya mga kabyanan, tumandok gid nga Bacolodnon, asa diin nagtapos ang iya sining pagtuon sa edukasyon abe during his early years sa LaSalle College diri sa Bacolod. Kag nagtapos ang iya sini Bachelor of Science in Business Management sa De La Salle University, Taft, Manila. Ini siya mga kabyanan, isa ka honor student during his college days, kag anay corps commander sa high school kag college, kag mga kabyanan anay presidente sang Bacolod Boys Home. Ini siya isa ka businessman, entrepreneur, kag an outstanding public servant. Ini siya mga kabyanan sa subong, chairman sang Committee on Environment, Tourism, and Transportation sa sangguniang panglungsod diri sa siyudad sang Bacolod. He is a God-fearing person. He belongs to a secular Franciscan order. Kag ang iya sini tagline, ginbutogid sa mga Bacolodnon because ang iya sini nga tagline, God, Love, and Progress. Mga kabyanan, bugal naton sa karon nga gabi, nga ari gid diri subong, si Honorable Carlos Jose Lopez, ang nabantugan nga si Konsehal Carl Lopez. Carl, welcome sa ating show. Thank you, Mike. Happy day sa inyo tanan. Okay, mga kabyanan, sa karong adlaw, Agosto 26, Lunes, ang pungsod nagasaulog sang National Heroes Day. Ang sentro sa selebrasyon, mga kabyanan, amo ang libingan ng mga bayani nga sa diin mismo ang aton presidente amo ang nagpanguna sa pagsaulog sa sini nga selebrasyon. Of course, being a National Heroes Day karong adlaw, wala klase, way opisina, no? Kag sa karong adlaw dungan man ang paghiwat sang March protest against pork barrel sa bilog na pungsod Pilipinas, mga kabyan. In fact, in other parts of the world, ang mga Pilipino nagsaulog man sini sang protest rallies against pork barrel. Now, dito mga kabyanan sa Manila, sa Luneta, kadamo gid sa mga tao ang nag-join sa sining March rally dito sa Luneta, aga pa damo na tao. Now, in different parts of the country, in Davao and Cebu, and even here, in the city of Bacolod and province of Negros Occidental, nagtipon-tipon man sa provincial capital Lagun, ang aton nga mga Negrosanon, mga Bacolodnon, nga sa din
nag-join man sa sining protest march against sa sining pork barrel, no? So mga kabyan, pila ka mga footages ato kita kaina sa Capitol Lagon, ipakita naton ang pila ka mga footages sa protest rally sa mga Bacolodnon kag Negrosanon. So mga kabyan, mo yadto ang pila sang aton nga mga activities sa karong adlaw kag ang aton nga main focus sa karon na presentation sa aton programa amo ang aton konsehal diri sa siyudad sa Bacolod, si Honorable Councilor Carlos Jose V. Lopez, no, o kung si Carl Lopez. Carl, pwede man ta ka pangabay sa imo sang imo abi reaksyon, no, sa sining pagsaulog naton sa National Heroes Day kag sa sining March rally against pork barrel. Thank you, Mike. No? Heroes Day is a very important day for all of us. Mainly because it is a reminder to not only to public servants but also to all of us that we are all called to be heroes for our country in the different ways to give it our best nga makabulig kag makaserbisyo gid sa aton nga mga pumuluyo kag sa aton labi na gid sa aton nga syudad. But magserbisyo kita, what is important, number one, that we serve them in words and second, in deeds. Because you could serve by just talking and talking, promising and promising, and not delivering. What is important today, heroes show us that they have made a difference in the lives of the citizens and of our country by the way they have lived, because actions speak louder than words. Okay. Ako yung conforme ko sina, no? Sa aton nga mga public servants, actions speak louder than words. Now, isama na ini sa palayag sa aton lokal nga pamantalaan, no? Pero antes na, mga kabyanan, pangabayan man natin si Carl Lopez bilang isa ka ginpili nga konsehal sa siyudad sa Bacolod, being a public servant. Ano ang imo mahambal, abi? Are you for the abolishment sang pork barrel? Kag nanong rason naton sinabi kung i-abolish naton? Oh yes, I am definitely for the abolishment of the pork barrel because for one, we have already seen that it is a source, no, of so to speak abi corruption. Kag kadamo na gid evidence nga nagagwa kag I personally have knowledge of certain transactions nga hindi kayo-ayo, no, nga hindi lang sa nabasahan naton. But I believe that it is about time that we really listen to the voice of the people, and I believe also that the voice of the people is also the voice of God. No? It is the conscience now calling us that we should really try to make reforms in government. And I don't really want to sound condemnatory to anybody, but I guess what is important is we're looking to constantly try to change, and changing for the better. We should listen to the call of the people. Although no one is guilty, everyone is innocent, no? Presumed innocent, under proven guilty. Ang aton mga news nga nagagwa subong, there are diversion of funds. This has to really be acted upon immediately because grabe gid ang aton mga kauturan nga mga pigado na dapat gid kinahanglan naton sang buligan. So this is a very good move and I'm very supportive of this move, Mike. Kay balo naman kita nga kadamo sa mga pigado sa pungsod Pilipinas, pero pila lamang katao ang naga-enjoy sang kwarta sang mga nagabayad sa buwis, no? Taxpayers money ini ang PDAF mo. You can just imagine nga sobra 400 milyones yan nagakadto sa senador ka ginapagi sa mga NGOs nga bogus. So this has got to be stopped, no? Hindi lang paguntaton kundi ang mga tao nga pangawat sining kwarta kinahanglan manabat gid, ha? Yes. Dapat pasakaan sang kaso. Exactly. Kaya base pareho man sang ibang bahato nga mga fertilizer scam nga nagligad nga pagkatapos ang tuway na, ha? Daw nadula lang to, nalimtad lang. Kinahanglan may punishment kid para madudla ining mga kawatan sa gobyerno, no? Now, diri sa siyudad sa Bacolod, mga kabyanan, ang pagtukod sang satellite office sang Professional Regulations Commission o kon PRC, isa inay ka matahom nga proyekto
nga sa diin damo ang mga benepisyohan sini nga mga bakulod nun kag Negrosanon nga hindi na magkadto sa Iloilo, maggastos ang plete kag maggastos ang pagkaon, tiyempo, no? So, isa mga kabyanan sang tao nga nagbuligid nga makaangkon kita sang satellite office sang PRC diri sa Bacolod. Amo si Konsehal Carl Lopez, no? Pero mga kabyanan, ining maayo nga ginhimo ni Carl Lopez, nangin isa naman ini ka controversy, ginahuloan balan sa kapihan, sa barberyahan, kag sa mga puluyan abes, sa mga pamilya diri sa Bacolod, kay kuno sinugid ang nagprokurar sini, no? Kay siling sa press statement sang isa man ka konsehal nga siling ang pagtukod sang satellite office sang PRC was a collective efforts, no? Collective, bot silingon damo abe, hindi nga si Carl lang, no? So, bangod sini mga kabyanan, may mga sugilano nga nagaguluwa, ang press statements mga kabyanan na balhag sa The Visayan Daily Star, no? Makita ninyo, nga mismo sa hambal ni Carl Lopez, ling niya, actions louder than words, no? So, mo mga kabyanan, ang napakita natin sa inyo, ang laragway ni Konsehal Cloud Puentebella kag ni Konsehal Carl Lopez, no? So, pamangkuton natin abi si Carl, no? Sa sining imong pahayag, action louder than words, no? Can you expound further on this, Carl? Oh, thank you, Mike. Ang PRC has always been one of the first projects ng ginhimo ni Councilor Lopez way back in 2010. I realized one of my focuses and promises during my campaign was partly sa education, sa paghatag sang livelihood sa aton pamuluyo, believing that education is very important nga kung ang tao maedukado, hindi pwede mo siya ibutang maski diin lang kag siya makaasenso. Which is what I was focusing during my 2010 candidacy. When I won 2010, one of the first projects na ginhimo ni Councilor Lopez amo ang pagkadto sa PRC sa TESDA, no? Mga educational schools, I mean organizations. And ang ginhimo naton dito was to invite them to come to Bacolod, ang Iloilo, with then Regional Director Lily Baldago. No? I would invite them, schedule a particular date, makadto dira sila sa Bacolod Pavilion. We would hold it there. Tapos maglinya tong mga tao kag mag-apply. Now, I was not the first who did that. Si Congressman Albi Benitez from time to time mag-invite man. Si then Congressman Goles would also invite from time to time. Pero at that particular juncture, what I already had in mind was to really put an office here, diri sa siyudad sa Bacolod. I spoke to verbally to the regional director making that request and eventually also writing her and finally deciding to write a letter directly dito sa aton sa chairman, si then chairman Teresita Mansala sang 2011. She's a chairman appointed during the time of President Pinoy. So anong natabo sinada? So si Councilor Lopez naghimo sulat, nangayo sa mga appointments, nagkadto-kadto balik-balik, pila katawagan follow-ups, until finally after a series of meetings, exchange of letters, and naghimo pagit si Councilor Lopez another resolution, ay isa ka resolution to further strengthen ang aton nga request. Because sa nabalaan sa konseho, si Councilor Lopez before nagahimo sang resolution, ginasigurado niya nga before himo nang iyayay nga resolution, ginalisensya yan na, ginanegosyar yan na, nga kung sa ano pa hindi mo yan ang aton nga konseho, nga paghimo mo sang resolution, tagaan ang aton nga request. And that is exactly what also happened with PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office. Anti si Councilor Lopez naghimo sang isa ka resolution, maramo nga negosasyon, hasta nga sigurado na. Anti si Councilor Lopez nagapangayo sa mga senators naton, Senator Legarda, Senator Pia Cayetano, different senators, in the form of a resolution, siya ginapamangkot na, ginasulat na, ginanegotiate na, ginaistoryahan na, and then it is more of a formality. So what am I trying to say? There may be countless resolutions. As a matter of fact, you can make
thousands of resolutions. May ara resolution nga gusto i-abolish ang pork barrel. May ara resolution gusto ang Freedom of Information Act. May ara resolution requesting tani nga kung pwede man ang PDAF i-abolish. No? I just said that earlier. So you can, a resolution is a wish. A resolution is something that you would want enacted. But it will not be enacted if there is really no implementation. Just like there are certain rules that have been made. So, siguro sa mahambal naton, it is true that there may have been resolutions passed in the past. Why ko kabalus na iya? It has only come to the front sang ang PRC nag-abot na diri. No? Nga naguluwa ini. Kaga in all the negotiations I had with the chairman Teresita Mansala, there was never ever any mention of any other person, or I mean a government official who had requested for a PRC office here in the city of Bacolod. Siguro may ara lang nga nag-request sila nga, ay sir, oo, no, kay ang mga seamen doon nag-request man to sa amon, nga mo ni, amo na, nga ginpaagi man ila guro sa imo, no, amo lang na yung ako nabatian. So, after constant negotiations, constant follow-ups, and asking for help, no, from, kaya importante sa government official is not only nga kabalo ka mag-type, kabalo ka mag-compose ng resolusyon. Ang importante, kilanlan may vision ka, kagang vision, kabalo ka mag-action, kabalo mo ang aksyon mo, kabalo ka kay may connection ka. Kung wala, these are all matawag naton puro tikal, wala man mga hambal lang tawag nila. Puro dada, wala man gawa, no? Tapos na imuon no? So what am I trying to say? I'm saying that if there is anybody who worked so hard, if there is anybody who really went back and forth and really spent his own money, time, effort, blood, sweat, and tears pa kung nandun na to, no? Magkanto na to all the way sa Moraita, perting traffic dito, hindi lango-lango, no? Magkanto dito, it is me. And I think that's why if there were other councilors nga gina-claim ni councilor, member Puentebella nga amo ni nga nag-pass, they get the pass, but the problem is gani sinugidya ang nagbaka-baka nga madayon nina. So for the record, in the eyes of God, I swear to God, I swear to the people that it is Councilor Lopez nagbaka-baka gid kag the documents will show, no? Na finally sinong ginsulatan sang chairman nga magahambal nga yes, we agree. Carl, luyag naton ipakita gid sa publiko kay ti amo nang imo nga statement sa karon nga ikaw gid nagbaka-baka, no? May mga ebidensya ka o sulat man abi nga ipakita nga nagsulat ka gid sa chairperson sa PRC nga matukod sa satellite office, may ara kasi na yes, I have brought it here. As a matter of fact, Mike, no? Nga nagsugod kita sulat sa ila way back in 2011. Nga ginsulatan natin sila si Chairman Mansala, no, nga ginahambal ko this is to formalize my verbal request, no, nga may request si Councilor Lopez dito sa kay sa Region 6. Kaya nga ako ninahimo permino, I always go to the national office tapos gapabulig kita sa region kaya mo nang ilang protocol mo ginapasa mo gina sa region nga naga-request kita nga magbutang sa satellite office. So amo na ang una mga sulat. That is one. It started with a letter all the way in sometime in August 11, 2011, no? Then this was followed up by another letter in October 3, 2012, na siling in line with my August, dated August 11, regarding the request to put up a satellite, we would like to follow up on the said request. Second letter na. Second letter na naman ini, no? Okay. Then the next one is another letter na naman, nga ginhimo naton sang October 15, no? Iniman gyapon, naga-request naman ako for a meeting. Siling ko, regarding the request to put up at a satellite, I hope to meet with you on certain tentative dates. Ginbutang naton dire. Nga naga-request naman kita for a meeting. Now, in between all this are a series of calls. Kailangan makulit ka, no? Trying to visit them, cold calls, maskin why ka meeting, kaga istoryahan mo siya sa... Finally, sang nakuha ko ng daw medyo nga nagambal ni si chairman nga daw, yeah, okay, we will look at this and look at the possibility. Nag-sponsor kita isa ka resolution number 916 series of 2012. Amo na ni ang sa resolution mo. Dated November 7, 2012, nga nagasiling di reiterating the request to the Professional Regulation Commission. May nabatian ako nga ginakadlawan nila nga magsiling reiterating
may nahimo na kuno iban nga resolution, ang ako niyang gini-reiterate ining series of letters ko kag verbal communications through text messages, through phone calls kay may ara ko ya cellphone direct access sa kay chairman. So finally, sang March 13, 2012, nagsulat naman ako sa kay Chair Lilian Baldago, ang regional director naton diri, nga siling in connection with a request to put up a PRC office in Bacolod. I was informed that the tentative date would be in March 2013. Actually, March 2013. Actually, sa verbal, una, ginabalan ko ni chairman, basi January. Tapos nalang-alang. Tapos March. And then, anong natabo? Nalabutan kita sang election ban. Which is why the final letter addressed to me, dated June 19, 2013, is addressed only to me. Addressed to you? Yes, please look at it. Because sa government, kung sinong nagsulat, sinong nag-request, sinong gin-recognize, amo man ang sulatan mo. Now, pwede kita, 100 kita din nagsulat, kung ako lang ang istorya, ang akong ginasulatan, siguro naman I am the one authorized. No? So, this is now the letter informing Councilor Lopez that na-delay lang ang aton opening of the office because of the elections. But actually, we will be opening after elections. Which is why, on August, right after elections, I did several follow-ups again, personal follow-ups. And then, sang August 8, I had an official travel order from the Office of the Vice Mayor to speak again with the chairman to really now finalize the details and the itinerary of her coming over to the city of Bacolod. So, saan siya ganin nag-abot sa Bacolod? August 16. Officially, sa saan ogid mabukas ining satellite office ang PRC kag din ini iga pamtang? Okay. Wala pa si chairman naghatag sang exact specific date kung saan ogid sila maabre, no? But sang August 8, ang discussion there was she was going to look for particular places. Amo to nga makadto diri siya sang August 8. And she requested to meet only with the governor, Freddy Marañon. Because ang ako mga pag-intindi, this will benefit the whole Negros. So that's why ang ako niya gintawgan si Governor Marañon to also look for a particular site. And then I just invited si Mayor Monico Puentebella through text message, no? Nga ginpakita ko man earlier sa imo. Nga gina-invite ko siya nga kung available siya sa August 16. Ang sabat niya man sa akon, I'm sorry Carl, I will not be available on August 16. I will just call her. Kaya siling ko, Mayor, ginhatag kong imo cellphone kay Chairman Mansala para just in case makatawganay man kamo para out of courtesy si imo. I also did the same with Congressman Bing Leonardia, out of courtesy sa aton nga mga officials dire. So now nga nagkadto na dire, nagtanaw siya, no? There is now ang gin-offer siya ni Mayor Puentebella amo ning aton di Mascara Hall. So ang aton Mascara Hall will be turned into a PRC office for the meantime. Tentative venue. So now, with all the declarations coming in, nga nagsiling na nga siya and everything siya, nagdagdiretso na to tawag yan, no? Nakibot ako nga, I mean, this very, it doesn't sound good, no? Ang amo na, ang councilor mong gulpi lang, nagsulot ka lang, kag ikaw na tong sige diretso to. So, it's okay with me. So, right now, ang ako niya, I did my part to serve the people by bringing the PRC office here. I'm here only to really speak the truth. And this is all for the good of the people. Hindi na ko gusto mag-intra pa sa inyong mga politiking kung ano, kung sa anong opening, kung imbitaron niyo man ko, kung hindi. Kasi siyempre siyang mayor, siyang naghatag, no? But Councilor Lopez is also working now on the donation of a certain lot. Kay gusto man sang PRC nga may ara gid kita another lot nga dira gid ya permanent nga PRC office building nga igapatindog. So you are working it out. Definitely. And I will no longer reveal the details lest somebody will again assume the no. But para sa mabalance ang ating mga pumuluya, we are working on it and hope sooner or later kung sigurado na gid that is the time we will announce the good news to you and who the party is that is willing to help Councilor Lopez and the City of Bacolod, especially ang aton nga mga estudyante nga mag-graduate nga maka-avail sa services sa PRC office nga anong ginabla their own facility nila building kompleto gid
Kaya ining aton subong sa government center, daw temporary lang ni. Oo. Kay request naton ni kay chairman, siling ko chairman, kaluluoy na gid ng mga tao namon to sa Negros, you know. When she even told me when I met her in the office, siling ko, wow, thank God, siling ko, I am just an instrument of God. And finally, siling kong ako niya ginhimo di public, private, prayer, partnership. Kundi PPP, ang ako niya may prayer. May prayer. Si Councilor Lopez siya, nagabaka-baka, sincero, honest, in terms of integrity nga magserbisyo sa tao, pumuluyo sa Bacolod. Pero ang akon permi nga ginahambal, ang akon ini nga nahimuan, I give the glory back to God. Siya gidya ang nagusar sa akon bilang isa man lang ka-instrumento. What I did with the PCSO is also, I am just a mere instrument because of divine grace and the blessing of the Lord, we are able to do these things. And which is why I really have to speak out and tell the people the truth behind all of this, Mike. Mga kabyanan, ang aton nga topiko sa karon nga gabi, who's telling the truth? Question mark, no? Pero paano part 1 na? Basta may part 2 pa ni. Mga kabyanan, balik kita karon nga dugan sa kay Konsyal Carl Lopez. Amo ini siyang konsyal mga kabyanan nga hindi lang legislative work ang iya siniginatagaan sa atensyon, kundi ang pagbuligid sa mga kinanglanon sa siyudad sa Bacolod, sa mga government agencies, sa mga senador, nga makahatag sang progreso diri sa siyudad sa Bacolod. No? Of course, batik ko, ginaprokurarya man, ning duha ka mga way bridge bla, taytay, no? Kaya man, puwerte na gid ka dako sa mga damages ang ginatuga sa mga truck bala nga nagahaul sang tubo nga nagaagi sa aton nga mga kadalanan. So ang way bridge nga ini isa man ini sang ginaprokurar ni Konsyal Carl Lopez, the only councilor in the city of Bacolod nga ti bangod sang iyang madamo nga connections, mamiguhon kag maayo abi sa PR ti kadamo gid sa mga proyekto nga ginahatag yan diri sa Bacolod, no? So, we will be back after a few reminders from our sponsor. Back to our program, Transparency, diri sa aton Sky Cable, Channel 40. Kag mga kabyanan, ining atong programa, transparent, Way kita sang may ginapilian, kagway kita sang may ginadampigan, no? Transparent. Ang aton mga inog pamangkot sa kay Carl Lopez parte sa way bridge nga ginaprokurar. In fact, batik ko doon nakapakikita na ini siya sa secretary sang DPWH, si Secretary Singson. Pero siguro base may inugdugang pa siya sa sining parte sa PRC satellite office bla basi may nugdugang ka pa sa car. Well, this is good news, no, for all of us. Dapat pasalamatan nato ng Ginoo sa ginambal ko na kagina nga what Councilor Lopez as a councilor's principle has always been, and my campaign promise has always been, hindi lang ako yung maghimo sa mga resolusyon kag ordinansya kay ina papel hindi na makaon sang tawo. Okay, nangambal ni kun sa Bible, not all who call me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven, but those who do the will of my Father. When you say do, that is a call to action. That is my principle behind my being a public servant and a councilor. Nakita ko nga ang God, love, and progress, kung ikaw nagahigugma sa isa ka tao, ang imo ginahimo, sobra pa sa dapat lang ang himuon mo. As a councilor, you're only called to enact laws, ordinances. No? Ikaw bing mabantay sa kwarta sang banwa, kay gaagi ang mga resolusyon dira sa imo. That is what is required of a councilor. But why is Councilor Lopez going out of his way? Because of my very spiritual and core belief that emanates from God, love, and progress. It is God who puts us here for a mission. And therefore, ang aton nga ginahimo subong nga ang ining mga resolusyon naton, wala lang kita gapabaya, ginatanaw naton diin gid lang may kinahanglan. For example, lang sa dalan, that is not my committee. My committee is environment, my committee is kung sa bagay dalan isa sa transport. Transportation. So that is why
nga nagkadto kita kay Secretary Rogie or Babe Singson. No? Si Secretary Singson is a long-time friend of Councilor Lopez way back, no? Because like me, Secretary Babe Singson is a very spiritual person. No? Upod kami sa una sa kagrupo nga ginatawag naton nga ang ligaya ng Panginoon. So Secretary Singson has been very supportive of ang aton nga mga request, and hopefully in the coming sa meeting namon a few days ago, naghatag man siya sang order nga check upon ining way bridge ni. Kaya actually last year ko pa ni gin-request sa iya, I think, no? So I'm just following it up to improve ang aton nga hindi man maguba ang aton di bag-o nga access road. Of course, ang aton man ginpangayo dito nga kung pwede mabuligan nga ma-speed up man, kaya ang kulang naman lang nada sa aton nga ang aton nga access road nga ginahimo sa Bacolod all the way to Silay. So, kulang traffic light, kulang sa mga signages, due tayo naman lang na. Kag of course, ang aton gid-request na ang national roads here in the city of Bacolod should have painted sa surfaces, sabi man pedestrian. May mga sign man da nga loading and unloading, no stopping or jeepney stop, no? Because ang aton ginaplano sina nga that eventually we will really have to enforce ang aton nga mga ordinansya regarding the transport sector. So ang traffic disiplinahon gid naton ang no parking. Now many of the roads here sa Bacolod nga major national roads under the control of DPWH. Ano pa very important ina. Now, ang pagkanto naton kay Secretary Singson, madakong abuli kay tisubong ay a meeting with the, for example, ang aton district engineer, no? On Tuesday, si District Engineer Noel, kay aton na pag-istoryahan ang request naton nga mabutang kita directional signages, no left turn, no right turn, pakadto ding government center, ari di pakadto sa Masilingcabe, Tugaysano, to Paglaom, kundiin, no? Nga para hapos sa aton mga turista man nga libot-libot di sa Bacolod on their own. Because ang akon man nga isa ka committee ba, tourism. So, while labot sina, daw ga-compliment sila, no? Ang sa DPWH. Ikadua, ang aton nga ginahikotar subong, nga tani nga as soon as possible, no? Nga in coordination with Congressman Bing, na marig nag-request tayo kay Secretary Babes, nga tani kung maabrihan naman ang access road naton dito pagadto sa anong tawag sa airport. Kay that will greatly help. Para pagit sa mabalaan sa aton mga pumuluyo, we are also inaugurating one classroom which will be built Negros Occidental High School. Halin naman kay Senator Villar. And also 4 other bathrooms in the coming weeks, no? Public toilets nga ginbutang ni Councilor Lopez, bulig ni Senator Pia Cayetano, nga para sa Barangay 28, sa Sumag, sa Banagbo, kag dito sa aton sa Mandalagan. Okay. So, ini siya, these are projects that are up and coming in the coming days. And siguro aton palabuton gid sa aton mga kauturan ining sa turismo naton. Nga isa nga ginistorya naton kay Secretary Singson, which already has the support of the DOT, no? Si Regional Director Helen Catalbas, is that ining a week mapadala na siya composite team sang DPWH kag DOT kayang aton nga target sites nga Barangay Alangilan, utangan sang dalan pakadto gitubla sa may watershed, no? Kampyo igwapuhon ang dalan, and then give access sa aton mga publiko, ikaduang aton Sumag kag Punta Taytay. So they will be arriving this at I believe 29, and aksyonan kaagad nila, himuan dahil recommendation. This request, verbally palang ginhimo ni Councilor Lopez about 2 weeks ago. Ara na, ginaksyonan na dayon sang aton DOT. Thank you, Gid, Regional Director Catalbas, kag of course, Secretary Singson for your support. Kay ini makabuligid sa aton nga mga pumuluyo. So, Carl, you made mention about public toilets, no? Isa man ini isang igapalayag naton sa reminder portion sa aton programa, no? Reminder lang ni, hindi niya criticism, no? Reminder. Pahanungdong sa nabintan nga buluhaton nga wala mahatagan pagtamo. Reminder. Solusyon sa mga problema. Baha, basura, dalan, krimen, injustisya, pasaway, kag iban pa. To all concerned, this is just a reminder.
for the common good. So, igapakita naton sa inyo mga kabyanan, ang isa ka tao bla nga way siguro kabalo pangihi to sa kilid bla sang poste ti daw kabaho bla medyo hindi maayo nga batasan no do pre bla ido nga bisan diin lang ngihi no. So amo ini mga kabyanan ang reminder nato no sa mga abyan naton nga nagalantaw on television sa atong programa, reminder lang niya. May mga public toilets kita. Tigin mensura mo, Carl, no? Sa di mo na igapamtang yung public toilets. Sa Barangay 28, Sumag, Mandalagan, kag Banago. Timahin na kay ang iba naton nga mga kauturan bla, in other parts of the world, daw ay ginisiling nga, sandiin ka lang, magpangihi mo. So, ini mga kabyanan, ang video footage nga ginapakita naton sa inyo, reminder lang niya sa aton reminder portion. Okay, balik kita kay Carl Lopez, mga kabyanan. Sa ginmensyonal niya kaina, ning access road bala, Bacolod sila airport, kag diri sa dako gini nga bulig para sa pag-decongest sang trafiko diri sa Bacolod. Pero suno sa first statement ni Congressman Albi Benitez, sila niya, politicians should not claim credits for projects because all projects of the government are people's projects. No? So, munang statement ni Congressman Albi Benitez. As far as credits sa mga proyekto, abi, ang concern, no? That is a very good point. I totally agree with Congressman Benitez on that point. I only rise on this occasion because ipamangkot mo ako. Kag actually, ini ang PRC, wala gid ako ni nagsigi sang depender kag ano, no? Sang ginapamangkot na lang ako ya sang media, nag-announce lang ko nga maabot di si PRC chair. And then all of a sudden, somebody else is claiming. So in the interest of the truth, that is why Councilor is speaking out. Because I will fight, anong tawag mo sina, tooth nail all the way in the interest of truth. Because ang akon minatindugan, importante sa ato na sa leader that we have integrity, that we are courageous when it comes to fighting for the truth, which is why I'm doing this. I am actually opposing what the mayor is saying, and I'm just a councilor. But because in the interest of the truth, I have to do it. So I hope that is very clear. Oh yes, who's telling the truth? Yes. Ang unang aton nga topiko sa karon. Pero Carl, how is your working relationship with the new mayor now, being with Grupo Progreso? Oh, very good. Because actually, ever since, nung standing Councilor Lopez, I'm not a politician. Even my group knows that, no? It is just that if you are tsaktong ginahimo mo, hara ko na 100% sa imo. Even up to this point, I am willing to support the mayor 101%. Even with the member Puentebella, I can work with him. Ang ako lang yan, I just speak the truth. That's it. And if it is for the good of the people, I will help out. For example, tomorrow, makadto mandigani ang aton we have a guest, I think, nga nag-donate ning Ayala Foundation, no? Something regarding education. Makadto di si Jasa. Si Jasa is Jaime Augusto Zobel de Ayala. Bata na siya ni Fernando, ni Bea Zobel. Now, apparently, si Bea Zobel is my ninang, godmother, sang ako ginkasal, no? So, I know the Zobels also. So, tomorrow, I will also go there and support and put politics aside. Para ya sa ako na, Mike, ang ako niya primordial aim as a councilor and a public servant is to help the people to do good for the city in whatever way I can. And I will support anybody who has the best interest of the city in mind. So, given that, I support the mayor. 101%. Yes. May manisikal kay... Ay, kuya, sa akin, basta para sa tao, bulig ko. Pero galing mahambalan ko sa tuod. Kung salaman. Sala, gino. Sakto. Very interesting mga kabyanan ng ating conversation with Honorable Councilor Carl Lopez, no? Balik kita, we still have a few minutes of our time sa ating TV program, Transparency. So, balik kita. Balik na. You are viewing Transparency right here on Sky Cable Channel 40. Upon sa gyapon sa inyo alagad Mike Maghari kag sa aton honored guest, Honorable Councilor
Carl Lopez. Carl, na obserbahan naton nga kadamo gid sang imo nga mga ginahimo nga mga proyekto, pati ko luwas abi as a legislator, no? Ining bati ko nagprokurar ka man nga makaangkong kita sang rubber boat. Kag bati ko ining parte sa plebisito sa Barangay Mansilingan daw ginaprokurar man nimo na. Yes, that's very true. Personally, kapilagid kita gabalik-balik sa COMELEC because ang request gid sang aton mga pumuluyo sa Mansilingan nga sila makaplebisito. Actually, just very recently, sometime last week, I was at the COMELEC, no, and presented again my personal letter, not a resolution, requesting that the date of the election already be set. Kaya naghambal ang COMELEC in bank, no, nagsulat sa akon sulat, nagsabat silang gasiling sila, okay, we are willing ang plebisito, hiwato naton, galing after lang sinisang barangay elections. Immediately, right then and there, si Councilor Lopez yan, nagnegosyar na, nagbutang na ako date, kung pwede December 6, kaya damo sang nag-a-apply sang plebisito sa bilog ng Philippines. So I just wanted to make sure, by going there, by putting a date, being there personally, laing ko may personal, no? Nga makita sa mga commissioners nga nagkadto-kadto kag kung hindi mo man sila makita mabalaan nila nga si Lopez nagkadto gid ano yang amoni. So we requested for that nga December 6 tani maplebisito gid dito sa Mansilingan para sa aton mga pumuluyo dito. Kaya nga kon may nga ginapatihan permino nga ining na mention na I think I just called to mind anong seed no na mention ni Calao sa Isaiah ka nga who planted the seed. Important is seed. Some seed can fall on rocky ground. No? Nasa scripture. May seed nga kung sa rocky ground, hindi yan magtubo, hindi yan mag-bloom. No? Now, for a seed to nurture, for a seed to grow and become a plant, you have to nurture it, you have to plant it, you have to put fertilizer, you have to water it. Na? So, amo nang ginahimo ni Councilor Lopez as a public servant, ang aton nga vision, ang aton handom para sa aton nga mga pumuluyo. Hindi ni pwede mabutang lang sa handom or sa hambal. Ginagihog gid nato. Buhat gid, buhat. Actions speak louder than words. Ang hambal ba, not all who call me Lord, Lord. No? Faith alone will not save you. Klaro man na, no? Kinahanglan may aragid kita aksyon nga himuon. So that is why nga amo nang sa Mansilingan, you are right. May ara man si Councilor Lopez nga palabutan sa mga priso nga ari diri nga gapamati nga mga pamilya. Si Councilor Lopez nagkadto man sa Bureau of Corrections no, dito sa Bilibid Prison sa Muntinlupa because I was in talking to the Bucor director and ang document section nila naging pangayo kong bilog nga lista sa mga priso sa halin sa Bacolod kag sa Negros Occidental because I want to help them process ang ilang nga mga documents nga kulang abi para ma-parole sila para nga ma-release na to sila sa Bilibid you know with all the sa Bilibid prison in the whole Philippines there is about 14,000 ka priso. Dito sa sa Bilibid no kagutok-gutok maximum kag naman tawag minimum prison. So that is the next project nga gusto ko gid because I believe that the prisoners are some of the most neglected constituents of mine. And ginadala ko always Negros because I believe nga buligay dapat ang Bacolod kag ang bilog na Negros. So that is another project nga dapat niyo palabuton, the one-stop shop nga ipabutang naton diri sa aton sa syudad nga ang atanan nga mga preso kulang abis ang document nga kung ano manda kilanlan man buligan in coordination with ang PAO office naton Public Attorney's Office para padasig ang resolution sang kaso. Yes, not only that, ang iba niya naga-serve sentence sobra na nilang ila sentence sobra na kay kulang sila mga documentation. Wala sila pang padala sang whatever, email lang da, or i-pliti lang da, or makakontak sa pamilya kag magsiling padali ko bisang amuni kag amuna. So, very soon, actually, I already had the long discussion with the Monsignor dito, no? Monsignor Olaguer, dito sa Bucor, and I'm already in the process of working out something dito na makabuligid man sa aton nga mga kauturan. No? Kay mga preso ba, kaluluoy gid ang ila sitwasyon dito. Bululigan naton, but together, we can do a lot of things, no? Magbinuligay kita. Abi mo, Carl, believe ko sa imo, ginahimo mo, you really go out of your way to help others, bla. Nga, ideya mo gidya nga makabulig ka sa imo isig ka pareho, no? Yes. Nga, you go out of your way, nga you spend so much time, money, and efforts, no? Para nga makaserbisyo sa tao.
daw gusto malagsahon na niya nga tao ni si Carl Lopez to. That comes from a spirituality, no? Ng aton nga pagserbisyo sa tao, halin gina sa aton relasyon sa Ginoo. Nga ako nagapati nga importante may ara ako misyon diri. Kag ang misyon ko gina sige-sige lang ako. That's why I said I will work for everybody for the good because I am just a mere instrument of the Lord. And of course, all this happens because I have my staff in the office. That's why I also need good staff. Kung hindi sila we have to change them because we have to serve so many people. No? We have 500 plus thousand people that we have to serve. So that is why we are also, it is important man nga we have the grace, but we have good people, good teamwork para sa kayuhan sa aton nga banwa. So I hope that after all this PRC brouhaha, after this issue, we can just move forward and help each other. And kadamo sang mga kadamo ko nako ta marana gani ko tani istorya sa PRC, pero in the interest of the truth, again I have to speak out because there are more important issues that we have to be discussing, like for example ining aton nga mga beautification sa public plaza natin. Let's talk of the good news also, no? Ining akon nga ginaplano nga 74-hectare tourism zone dira sa Barangay Alihis. Tahom na. Yes, that is now pending with the what do you call this, with the Tourism Infrastructure Economic Zone Authority ng TIEZA. So ina siya panag-iyasang mga pamilya Yanson. Ang 74 hectares nga i-apply naton himuon sang tourism area. Because nagapati ako nga tourism will generate employment for Bacolod. Kung mabutangan mo for example, ang Bacolod himuon naton siya daw recreational sports, may ara ka da sang palumbaan sang auto. Sample lang, no? May ara ka man da sang daw mga nang tawag plus sa Camsor nga nang tawag sini sa tubig lang nga pwede ka mag-ski nga ginabutong ka mga muna nga butangan daw amusement park. So all these things will help generate tourism here and employment sa syudad. Because the BPO industry is doing very well. It's happening all over in the Philippines. It's now I believe tourism is the next focus which we should really be doing. And I share the same belief, I guess, all the congressmen. I think may ara kita Black Subong sa Visayas wherein they too believe that tourism will spur the economic development or will take us or probably Bacolod to the next level. And that is what we're also busy concentrating on, ang aton gid nga mga pag-develop sa tourism natin. Tahom na, Carla, being the chairman of the Committee on Tourism sa Sangguniang Panglungsod, ma-realize na for the benefit gid sa mga Bacolod noon. Kagdala na ang Negrosanon kung may matahom kitang tourist zone diri sa syudad sang Bacolod. And if I may add to that, Mike, no, that as chairman of the Committee on Environment is also complementary. That's why nga may ara kita the last time si Regina Lopez nagadto di sang ABS-CBN Foundation, pangayuan naton sang bulig because makita later on sang mga aton pumuluyo labi na gid ang aton mga utod nga mga pigado nga kun ang aton nga kalikasan ng aton environment, no, limpyuhan naton, halungan naton, sa ulihi maka-generate na income kay maging tourist attraction. Like ang Sumag River, no, ang aton nga Punta Taytay nga mangroves, ang aton nga mga watershed dito pakadto sa Barangay Alangilan. Katahom ini nga kun ma-develop naton with the help of the DOT. Kag ang pumuluyo nga nagaisa gid no, as you said la kagina, hindi lang pangihi ka dakon diin kung ginhimo mo banyo, ginhimo basurahan ang syudad, no. But you're really trying to take care of it. Ang ginagarantiya ko sa aton mga kauturan, halungan bila naton ang aton nga environment kay inihalin sa Ginoo, iniblisingan man tas ni, no, nga matawag sina makahanap buhay kita dira kung magbinuligay kita. Karning rubber boats bala pati ko daw may ginaprokurar ka man sining yes, there are actually may ara gid ako ya patrol boat, no, nga nakuha naton that was way back halin sa national government, no, halin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang ginaproseso lang naton dira ang aton nga freight kagang trailer nga which is taking so long, no, dito sa office ni Mayor. Tiya mo nang ginahulat naton. Ikadua, ang aton nga ongoing project may kay mention mo nga may ara ko request pagid nga additional rubber boats sa Department of National Defense kay Secretary Voltaire Gasmin. So gina-follow up ko manina. So may patrol boat kita, may rubber boat kita, may ara pagid kita project nga 9 million nga actually kagina lang nagistorya ako sa Santa Lucia Realty
Ang bata sang tig-iya nga si Micro Bless, kay iya tatay, amo ni si X0 Bless, no? Nga isa man nga ginimbitar ni Councilor Lopez ang last term, nga magbutang sang, magbabakalda sang natawag nga housing credit sa HLURB. Nga ang kada developer, required na sila by the government to put 20% of their development into socialized housing. Pero may ara man na sila pwedeng, they can choose whether they want to actually buy housing credits. So ang Abida Land, no, kag ang ini ang Santa Lucia nagbakal sa HLURB Iloilo ang kwarta ginhatag sa aton 9 million. Ibulig naton sa relocation site. Ginakadugay kay ulang lang perma ni Mayor. Di wala pa mapermahan. Why mangyapon na permahan kay ginaistudyohan mangyapon, which is why earlier today I had to explain to Santa Lucia nga ang wala pa, no? I will make a press release on that. And then tomorrow, magkadto di si Tony Aquino, hambalon man naton siya, explain man naton nga iya sa bida. Kay once mapirmahan ni Mayor, mabalik na siya sa council, tapos go ang council, makita na nga ini siya para connection sa mga tubig, kuryente, multipurpose, mga daw playground sa mga bata. 9 million ni kadamo sa mabuligan. Sus pila guro ka gatos nga tao nga pamilya dito sa atong relocation site. Because I encourage our citizenry, no, nga bisitahan naton kay nga aton nga mga pumuluyo nga mga pigado baw kaluluoy gid ya, kaluluoy gid. So that's why nga akon niya nga dughan aga kisa ka iritar ka, no, but what do I do? Pangadi lang nga pangadi, no? Ang galibak sa imo pangadian mo lang. Love your enemies. Ang nang abring principle, babay ilang sila. Kung ang nanay ko magambal kaysa naisa na sila, sige lang da pangadi. Kay si Lord na iya ang mga ano. So, I'm hoping and praying as soon kung madayon na, this is a very big help sa aton mga pumuluyo dito. Kay basi nagapamating iba naton nga mga pumuluyo, wala kamo nalimtan ni Councilor Lopez, wala yun ang ginapabayaan. Ginahikotar gid naton, kulang na lang gid sa pirma ni Mayor. After that mabalik sa konseho, then maaprubahan sa konseho, ma-start ang bidding, then pwede na naton ma-implement. So buligi niya ako sang pangamuyo kay ang Ginoo wala sang imposible sa iya na wala ni mapirmahan dayon para nga makabenepisyo kamo sang tubig kag kuryente na dugay naging promisa ni Councilor Lopez. Nang sa ano nga proyekto ni Carl? That is a Araw relocation site naton. That is a project of Councilor Lopez again sang last term ko pa nga nag-invite ako sa mga housing developers nga instead nga magbutang sila sang ilang 20% socialized housing sa iban nga lugar. Ni ko diri man nabi sa Bacolod ibutang. Tiya mo na ang natabo na subong. 9 million na worth. 9 million worth. Wow, Santa Lucia kag Abida. Dako nga bulig sa aton mga kauturan nga pigado. No, kag ang aton patrol boat tani mabayran na ang freight kay ara na da libre 3 million ginhatag sa national government ginpangayo man na ni Councilor. Diba suweta kwarta? May kwarta, harang kwarta. Wala dugay na napunduhan. I'm curious, Carl, no? You belong to secular Franciscan order, no? Yes. Pwede natin mapaibalo sa publiko kung ano ina. Okay, the secular Franciscan order is a third order, no? Kung ano may kita di gurong kilala naton, may Carmelite, may mga sa Redemptorist, no? Ang Franciscan, ang founder sina para sa mga Katoliko, amo si Saint Francis of Assisi. Ang aton nga papa subong ang ngalan niya si Saint Francis, no? Pope Francis, ginsunod din na si Saint Francis. So bilang a third order secular, I am a profess kung ano daw may vows man kami, pero lay. And this organization goes back 800 years. Ang amon concern is really for the poor, for the environment, for preaching the word of God, no? Nga atong sa Bible, nga ginimo gini Saint Francis. So what does this make me, no? It makes me, well, I'm a lay minister, lector, commentator, nagahatag man ako communion sa aton Katoliko nga simbahan. But I guess ang important sa akon bilang isa ka lay minister, ay isa ka secular Franciscan, that when I go about my work, work is prayer for me. This is my prayer. When I work hard, it is my prayer of talking to God and telling God, I love you because I'm doing this work hard for you. And this is for the people. And if ever there is success to this work, I give the glory to you. No, mo nang ways ang Franciscan, nga mo man ang iya pagtanaw ni Saint Maria Escriba, iban man nga Ora et Labora, nga mga ginhambal sa aton nga iban nga mga santo, no? So, bilang isa ka Franciscano, bilang isa ka devotee of St. Francis and a follower of St. Francis, the poor has a primordial concern in my heart in every day that I do things. And they're my main concern.
And as a public servant, amo gid ang akon nga ginahimo. While abot nga sang akon pagpadako sa akon sa pamilya namon sa Valderrama kag San Lopez nga madamo na kami sa ginabuligan, amo gid ina I think ang spirituality nga nagabulig sa aton sa pagserbisyo sa inyo sang tampad, sincero kag wala sang ginakulbaan, wala sang ginahadlukan except amo lang ang maghahimo sang sala, no? Adlo ka gid maghimo sala. Pro sakto lang ang aton serbisyohan aton ang tao, wala ta sang ginakulbaan. Pro Carl, inang ano ayan chance nga because of your impressive performance sa konseho kag madamo sang nabuligan nga tao. May mga chance ayan nga maserbisyo ka sa uli bilang mayor o congressman, higher position, anong chances na? Well, it will all depend on the Lord, no? And if I could see the clamor of the people nga kinahanglan gid magano, then we will cross the bridge when we get there. Basta nga ako niya mo nimo, kung mayo man ang ubra sang mayor, mayo man ang ubra sang congressman, mayo man ang ubra sang councilor, 100% support nako. Hindi na ko gusto but if I see that it is not being done well, then maybe that will egg me all the more to run, but not because out of ambition, but it will be out of necessity probably. So in answer to your question, it will depend on how things will be at the right time. Okay, ako, ang akong prinsipyo, I pray and I obey. Adlaw-adlaw si Councilor Lopez Gasimba, nagapangamuyo, nagapamati kay kadamo-damo sa aton libog diri bala sa Bacolod mo kung tan-awon ta lang nga hindi lang kita magpanumdum sang lawas ta kag magpanumdum kita sa iban nga tawo hindi kita tulog mo kadamo-damo sa problema mamatan-aw mo ini gutom gulpi lang maagi ka to sa dalan perting painit ya mag-abri-abri sang daw higot-higot da I mean kung tan-awon mo hindi ka lang magpabungol hindi ka lang magpabulag-bulag daw hindi nakapatawhay. To a certain point that I become stressed because I can see nga, grabe, kadamo gid sa ginanan buligan. And it is frustrating. I hope that by my actions, some people will be inspired to help out and join me and let us serve and help, especially gid ang mga aton mga pobre nga mga kauturan naton nga kinahanglan gid sang bulig. Carl, ang aton time is up, no? Ang aton na bing parting shot sa aton nga mga televiewers sa Transparency. Thank you, Gid, Mike, no, sa pag-imbitar mo sa akong subong nga gabi. I guess this is a call and a challenge to all of you that are watching that I am just one public servant, but I can only simply lead and make the example. But the call to action is a call to all of us. Today is National Heroes Day. I challenge all of you, let us help each other. Let us get out of our comfort zones. And let us try to speak the truth, do the truth. Let us open our ears, our eyes, our hearts. And let us not be kalos, no? Or masiling natin, we have been jaded. Nga gapabaya na lang kita kay maayo nga aton sitwasyon. Tani, I could encourage all of us to really find a way, in whatever little way, to be leaders. Leaders in the family by being examples. Kita mga bata, no? Maski mga bata, bala, pwede ka bulig, no? May isa ginistorya the last few days ago, gistorya ko kay Cardinal Tagle, no? Ang ginahambal yan nga, may isa ka bata, nga nakita iya nga, nagakwa ko nung nanay sa daw pundo, nga Pinoy bla sa kahon, ang ginahulog ng tag 25 centavos. Yan nga, why are you gakwa ka da? Nga, gastil ka from the, para nagakwarta sa poor, no? So even the children can teach the old people. We are all leaders. And I renew this call to all of you, ang sa grade school, sa high school. Let us be the best that we can be, but let us always be, how should I say, other people-centered. Let us always try to see kung ano mabulig naton sa iba naton nga mga kauturan. Kay na nga seed, importanting the seed of love. No? When we plant that seed, anong kakatabo sa ulihi, mag-grow na siya, kay gayugmanay kita. Anong dason? Progress. Ang ginatawag ni Councilor Lopez ang unang nga may progress kay Lopez, no? Hindi sila naton. So, kung ginambal naton, God, love, and progress. Ang importante gid ang akon nga hambal kagina, no, Mike, no? Ang apat ka P. Hindi lang PPP, kundi Public Private Prayer Partnership. Public, ako, public servant, private, kamo, nga diri pumuluyo sa Bacolod. Prayer ang aton magpangamuyo. Grasya ang Ginoo ibutang naton sa sentro sang aton pangabuhi. Ihalad naton na aton giyo sa kanya anong matabo ang aton partnership mahatag sa aton sa progress. So kabay pa lang nga ina nga challenge, ina ihuna-huna nyo
kag try it out kay para man ni sa kaayuhan sa aton tanan hindi lang subong kundi sa aton mga kabataan in the future, no? Heroes, let us be heroes today by making that small difference and let us start today. Diba? May ara na prayer na I end with that prayer nga sa University of St. LaSalle, no? Ang naging compose da nila nga, Lord, let me be the change I want to be. No? To do with strength and wisdom all that needs to be done. And let me be the hope that I can be. So, we are all hope to each other. We are all gifts. Persons are gifts to one another. But let us bring hope to one another by reaching out, especially to the poor, and being good examples. Thank you to everyone, and God bless you, Mike. Salamat. Okay. Okay. Sige. So mga kabyanan, mo yan to ang aton dinapit nga bisita, si Honorable Carl Lopez, konsihal sa siyudad sang Bacolod. Ang aton nga words of wisdom, truth like surgery may hurt, but it cures. Ang inyo kubos nga alagad, Mike Maghari, nagasaling, thank you so much. God bless everyone.